Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan natin itong na-capture ni Teacher Mark. Actually, portion nito nakapag-react na tayo. That's about the IT thing, no? About sa root access, no? Sa root folder, sa root access, wherein you can have an access to the code na from the code itself, pwede mong i-manipulate yung yung mga datas doon, or rather it's not datas and how things are being done. Anyway, so ayun nga. Nasa isang video ko na yan. Ngayon pag-uusapan natin itong naging sagot ng isang research person kay Idle when asked, no? Siya naman yung nagtanong kung ang tingin ba daw nung taong ito ay stupid siya. So binigyan siya ng isang resounding yes ni attorney. Finally. No? Finally may nagpakita sa kanya ng pangil. Some people just bark, they don't bite. But some people, they don't bark, but they bite. Panoorin natin si Teacher Mark. It will be the same. Okay? Ako, ideal. Na mga polisiya. Inaano lang natin to guys, no? Para maano natin, ma-appreciate natin yung konteksto nung pagkakasagot nung tinanong ng stupid ba siya. Bakit nga ba siya tinawag na stupid? O bakit ba nag-agree? Rather, itong si attorney, nung tinanong siya kung stupid ba daw si Idle. Okay? Ayan. Tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon man lang kay paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng... Okay. Eto dito muna tayo sa punto na to. Medyo out of topic tayo pero dito sa punto na to. Tandaan nyo guys, etong mga agents ng PCSO, yung mga nagpapataya, they are trained or they were trained by PCSO how the system works. Okay? Si PCSO pa rin ang reason kung bakit nagkakaroon din ng pera. Whether or not itong mga agent na to ay nag-exist, PCSO will make money on their own. Ngayon, ito naman yung tanong ko. Dapat ba ang mga agents is magkaroon ng boses? Patungkol sa mga decision making ng upper level management? Depende. Depende kung merong mga klase, no, ng bagay or importante ang kanilang mga opinion. Kailangan makuha ang kanilang opinion, kailangan maintindihan yung mga nangyayari on the ground. Kasi they know better eh. Ano sa tingin nila eh. Hindi naman lahat ng mga agent na yan na nagpapatayan ng loto eh hindi nag-iisip. Most probably some of them, no? Over time, makikita nila, dapat i-suggest natin to sa PCSO, ganito ang gawin nila. Dapat suggest natin to sa PCSO, ito yung gawin nila. Kasi sila yung lumalabas na frontliner. Siguro to make a system better, maganda silang i-consult. Pero how the management or how the entire organization will make money? Do you think relevant ang opinion ng mga agent? I really doubt it. Tandaan nyo, no? Ito based to sa experience ko. Pag ikaw ay frontliner, iba yung way of thinking mo. Pero pag ikaw nasa upper management or the middle management, iba-iba ang way thinking mo. Kasi mas mabigat na responsibilidad ang kailangan mong gawin. No? One of which is ma-retain mo. Kung hindi mo man ma-retain, is ma-double mo yung income. No? Kasi kung hindi mo na-double yung income, might as well na umalis ka na lang dyan. Kung nare-retain mo at bumababa pa, might as well umalis ka na lang dyan. Diba? Yun ba yung mga bagay na pwede mong anuhin, i-consult ang mga agent or frontliner? Diba? If you're a business owner, are you going to do that? If you're a big corporation, like say for example, if this is just an example, if you're Ramon Ang, are you going to go and discuss business decision with
someone na nasa kahera? We all know naman that Ramon Ang is one of the head of San Miguel Corporation. 'Di ba pagka yung sa mga highways, skyways, sila ang nagko-construct yan eh. Oh. Yung mga tumatanggap ng bayad dito sa pagpapalagay natin ng load sa AutoSwift. Kailangan ba pagdating sa business decision, ang kausapin, kailangan bang i-consult ni Ramon Ang yung mga tumatanggap ng ng pera para makapagpa-load ka? Maybe in a different discussion, yes. But when it comes to business decision, I don't think so. Baka kasi I'm not undermining or hindi ko na underestimate yung mga Sinasabi ko lang, definitely wala silang may sasagot niyan. Kasi they will feel na magiging accountable sila kung sakali man na tinake ni Ramon Ang at nag-fail. Most Filipinos don't like accountability. No, they're not into that business. Anyway, moving forward. Pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. At nagagawa niyo yun kung ba't bumabang sales. Ito si Rafi Tulfo, negosyante rin to eh. Okay, negosyante rin to. Siya ba pag low ang sales ng kanilang mga negosyo, wala siyang gagawin doon sa performance ng tao niya? Tanong lang. You're gonna keep the person? Not unless you're running a charitable institution. Wala kang pakialam sa performance ng tao mo. O wala kang performance, halimbawa na lang sa produkto. If the product is not moving, are you going to keep that? Of course not. Diba? Tatanggalin mo yun. Waste of money and time yun. Sila dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi niya, wala siyang idea, no? Ay, naku. Sigaan. Meron ba sa PCSO si Idol? Idol nila yata lang nagsabi niyan. Hindi lang sa PCSO. God knows kung sino pang mga kumikita. Yeah, Mr. Chair, if Mr. I may add, there's a third reason. Before, STL is prohibited to play lotto games, particularly 3D, because 3D is a lotto game. Parang yan sa 3D. By the office of the president. Ito. Mapunta sa STL yung 3-digit game. Na Ito. dapat hindi. Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. This was approved by the office of the president, Mr. Chair. Okay, this was approved by the office of the president, Mr. Chair. Okay? Malinaw na malinaw. Kasi nga, kung titignan nyo rito, guys. Okay? Ayun. Bandang dulo yun. Ito. The board of directors of the sweepstakes, with the approval of the president, shall promulgate rules and regulations for the holding lottery, shall fix numbers of prize tickets and the same tickets, usually gratis of tickets, vendors, fix the numbers of amount of prize, fix the date, and when the sale of tickets shall close and designate the price date. May approval lagi yan ng presidente, guys. Okay? Ngayon, ang sinabi dito ni attorney, pero may approval yan ng presidente. So, why are you angry with me? It was approved by the president. Come on. Yes. Come on. Yes. Come on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Attorney, bang ilang batch ka kaya sa Oblo? Imagine niyo, ay nare-recall ko tuloy si Attorney Contacto ba yun? Yeah. Siguro ito yung best question ni Idol para sa sarili niya.
Pakiulit nga, Idel. Ayan, sinight din ni, ni Teacher Mark. No? Sinight din ni Teacher Mark. That the approval dumadaan sa presidente. Bakit? Ang PCSO is under ng executive ng OP. Baka sakaling masagot namin, ha? Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Do you think I'm stupid? Paano yun, guys? Si attorney, nag-yes, yes, yes. Tapos, sumagot ba siya dito? Siyempre, kayo Say yes, please. Please. O, diba? Dedepensa niya yung sarili niya. Obviously, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Diyan magaling si Idol eh. Yung palabasin na alam niya. Alam niya yung sinasabi niya. Finally, merong mas may alam sa sinasabi niya na nakaharap niya. Attorney, thank you so much for saying that. Diba? Kailangan, paminsan-minsan, kailangan natin isampal kay Idol ng katotohanan. come on. Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, Narinig niyo yun, guys? Sabi ni Bien Tumbling, yes, you are stupid. Ay, Bien! Sul-sul ka rin eh. Siguro lahat ng mga sabi ni Tyke dito, 182, more like a complete moron. Lol. O nga naman. Eto pa naman si Idol, may ugali itong hindi yan papaisa eh. No? Hindi yan papaisa, boy. Ito, ha? Parang gusto ko tuloy panoorin yung buong session na to. Diba? Kasi gusto kong makita rin yung yung buwelta ni Idol dito eh. Akala ko hindi makakuha, pero wait lang. 102, sandali nga, tingnan natin. Senate. Ito. Punta tayo dun sa 102. ang may pakana na yun sa kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. Yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, Tingnan natin to guys. hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa niyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO, God knows kung sino pang mga kumikita. Yeah, Mr. Chair, if Mr. I may Mark. add, there's a third reason. Before, STL is prohibited God knows kung sino pang mga kumikita lotto game. sa kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Ayan, gusto ko makita yung susunod na nangyari. Yes. Come yes, on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, kayo po ang nagpipili. Siyempre, di ba? sabay explain si Rafi Tulfo. Yan, whatever you feed to the office of the office of the president might say, yes. Wow! You really think that's stupid? I mean, do you really think people from the OP are stupid? No way. No way. Kung presidente nga, nag-veto eh. 'Di ba? 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 '
What makes you think yung mga ganitong bagay, mag-yes lang siya? PBBM is not a stupid person. Lahat yan pinag-aaralan niya. He just, he just don't sign documents whenever presented to him. Yung ba yung gustong ano yun dito ni Idol? Balik tayo konti. Kayo po dyan sa mga board of directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the three-digit game. Don't tell me na si President Yung BBM ang may pakana na yung three-digit game ilaro na ng Unang-una sa lahat, magkaiba yung pakana sa tinitingnan niya kung ano yung pinapakita sa kanya at pinag-aaralan niya. Obviously, walang alam si Raffy Tulfo dito how things are, done. ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga board of Di ba, pagsisiksikan niya, pagpipilitan niya yung gusto niya. Di ba? Mas lalo niyang pinapanindigan yung sinasabi ni attorney. Wow. Mas lalo ka nagmumukhang stupid naman, Idol. Pinapahiya mo naman kami dito. directors, ipinig niyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma yan kasi Oh, dinamay mo pa ang ES. Tae nang yan. Nakakalimutan ba ni Raffy Tulfo na ang ES ngayon? No? Even before si Attorney Vic, yung ES ngayon, dating Chief Justice. More so, na-scrutinize niya yung mga bagay na yan. And the way they agree on it is according to the law. Diba? According to the law, magiging basehan ng mga yan. Ang dami na palang dinamay ni Idol dito. sinubo niyo sa kanya eh. Sinabi niya, nagkaroon kami ng board resolution. Alam mo, lalo niyang pinagmumukhang tanga sarili niya. More so, na pinagmumukha niyang inutil ang mga tao sa OP. Guys, ang mga tao sa OP, hindi yan basta-bastang nagsasign. Lahat ng mga documents na dumadaan sa kanila, lalong-lalo na kailangan ng signature ni PBBM, his sign. He goes over it, pinag-aaralan niya, kinoconsult niya yung mga lawyers. Okay? Lalong-lalo na si E.S. Bersamin at saka ang kanyang Presidential Legal Counsel na walang iba kundi si Tito Johnny. Di ba? Yung bang inaano rito ni Raffy Tulfo? Na si PBBM, tatanggap lang ng papel at pipirma lang ng basta-basta without even going through it? I doubt it. I seriously doubt that. Aprobado na itong three-digit game, ilalaro na sa STL, isinubo niya sa office ng President, nandiyan sa desk ni ES, pipirma niyan. Wow. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya sabi ko, I'm not stupid. Wow. Ikaw nagsabi niyan. You can agree to him as you like. But obviously, hindi niya alam. Dinugtungan niya pa yung sinabi niya eh. Diba? Mas lalo siyang nagmukhang stupid. Tapos sasabihin mo, don't ever ask a question if you're not ready. No? If you're not ready to accept the answer. Yun lang yun, Idol. Now, may nagsasabi sa'yo, may tumatawag na sa'yo ngayon na, well, maliban sa amin, no? May mga tao na humaharap sa'yo na kaya kang sabihan na, yes, you're stupid. Indeed, you are. Even yung rebut mo sa kanya, mas lalo kang nagtunog stupid. Bakit? Bakit yun ang tingin namin? O bakit yun ang naging tingin ko?
Because you even drag the president, the ES. Pinakita na guys yan ni Teacher Mark kanina during his live. Diba? Who's the last person to approve that? The president. Kung mula sa batas, no, down sa mga ganitong bagay, under administrative agency, na kailangan ang approval at signature ni PBBM, lahat yan pinag-aaralan. Hindi yan basta-basta pinipirmahan. At maraming consideration yan. Yan ba ay naayon sa batas? Yan ba ay hindi it will not go against to any laws na meron tayo? Siyempre, even yung mga batas natin when it's unconstitutional, vinivito ni PBBM. How much pa yung mga ganyang bagay? He is the decision maker. Yung mga bagay na yun, ipipresenta sa kanya, pag-aaralan niya. At kung mayroong mga legal implications or may kailangan mga legal na bagay na kailangan nilang pag-aralan din, syempre pag-aaralan din nila yan even before the president sign any document. Again, it's any document. Not just that. Diba? Nakakaloka naman to si Idol. Tapos sasabihin mo, hindi ka stupid. Siguro ngayon, nag-cheer yung mga abogado na kung ano mga pinagtatawag mo. Diba? Break tayo kay Teacher Mark. Wait lang ha. Oh. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes, on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Ito guys. Pag-aaral natin para sa inyo. Huli. Na dapat kinikita. President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes, on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Nag-yes guys. Gagi. Ang lutong nung yes. Ito guys. So alam ko kanina pa kinababanas pero ito yung yung moment natin to yung ito yung moment natin guys. Yes. Come on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. So, ayun. Do you think I'm stupid? So, ayun, Teacher Mark, sana, sa bagay, tagal na rin kasi. Haba na rin kwentuhan to with Teacher Mark, Sana na-capture niya palalo yung sinagot ni Idol sa kanya. But then again, gaya na sinabi ko, kung hindi mo kayang tanggapin na magiging sagot ng ibang tao, Idol, huwag ka magtatanong. For the sake na magiging bida ka. Tapos magre-rebut ka na mas magmumukha kang stupid. To top that, huwag mo idama yung mga ibang tao sa paligid ni PBBM. Lalong-lalo na if you don't know how things operate. Kung ano-ano yung mga bagay na ina-approve o kailangan dumaan kay PBBM. 'Di ba? Akala mo si PBBM taga-pirma lang ng mga gusto niyong maging batas. No. Marami siyang mga pinipirmahan. Okay? Maraming mga bagay-bagay under the administrative agencies na kailangan dumaan sa kanya or sa opisina niya. 'Di ba? Anyway guys, again, ayun, mabuhay ka, attorney, for being honest with Raffy Tulfo, no? It's very rare for people, no, na maging totoo sa kanya. Okay?
Hindi kailangan ni Raffy Tulfo ng mga yes sir na tao. Kailangan ni Raffy Tulfo ng mga totoong taong magsasabi sa kanya as to when he sounds, look, and thinks stupid. So, talagang kayo, tunay na siguro supporter to si attorney ni Raffy Tulfo. Kaya binagsakan siya ng isang resounding yes when she was asked if Raffy Tulfo is stupid. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment dun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Teacher Mark. Feel free to subscribe to his channel. Napakaganda po ng kanyang mga nagiging content. Mainly, he talks about Idol Raffy and few other things. And mano to sana eh. Mano si Teacher Mark sa mga research at saka talagang karamihan na napapanood ko sa mga videos niya. Syempre, lagi siyang naka-DN sa mga informations na readily available online. No? Anyway guys, I'll see you in the next video.